Let's go to the Word of God this morning. We'll continue our studies sa Book of Genesis. Would you open your Bible sa Genesis chapter 6? At ating pick up ngayong umaga where we left verses 9 at verse 9 and we'll end sa last verse ng chapter 6. Okay? So, Genesis chapter 6 verses 9 to 22. So, it's about Noah and the ark. And for those na nag-Sunday schools, alam nyo yung story nito, Noah and the ark. So, sa pag-aaral natin sa aklat ng Genesis, we are now here sa pinaka-popular na story, the story of Noah and the ark. So, kinento ni Moses si Noah at ang ark bilang isang historical narrative. Totoong pangyayari. Totoong tao si Noah at talagang gumawa siya ng arko ayon sa instruction ng Diyos. And totoo rin nagkaroon ng malaking baha kung saan namatay ang lahat ng tao. And so this is true to life story, kumbaga, true to life story na kung saan kwento sa atin through kay Moses na siyang author ng aklat ng Book of Genesis. So, totoong nagkaroon ng malaking baha kung saan namatay ang maraming tao at hayop, maliban lang ang mga nasa loob ng ark. At hindi lang yon, pati ang ibang bahagi ng Bible, kinikilala ang kwento ng flood bilang tunay na kasaysayan. Mismo si Jesus nagsalita tungkol kay Noah at sa baha bilang isang totoong pangyayari dahil ito ay true na pangyayari. Sa katunayan, sinabi ni Jesus na bago siya bumalik para hatulan ang mundo at itayo ang kanyang kaharian, magiging kagaya ng panahon ni Noah ang kalagayan ng mundo. In fact, Luke chapter 17 verse 26, verses 26 to 27, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao noon ay nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. So, the story of the flood sa Genesis chapter 6 to 9, it shows about, it reminds us about sa corruption ng tao, sa kasalanan ng tao, and about the judgment and the grace of God at ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanya. The story shows us na about the picture of our salvation kay Jesus. It reminds us na may darating na paghuhukom sa mundo sa huling panahon. In the last days, darating ang paghuhukom. May isa pang paghuhukom na darating kapag bumalik si Kristo. So, kung ang unang paghuhukom ay flood, the Bible tells us na in the last day, ang huling paghuhukom na ibibigay ay apoy. Kung tubig sa una, sa mga huling araw ay apoy. Now, let's look at the division of this story, of this chapter. Una is the righteousness of Noah, ang katwiran ni Noah, which na makikita natin verses 9 and 10. So, starting sa verse 9, if you notice, sinabi dito sa Tagalog, sa verse 9, ito ang kasaysayan ni Noe. So, it is the beginning of new section sa Genesis na magra-run hanggang sa dulo ng Genesis chapter 9. So, new section ito from this verse chapter 6 verse 9 hanggang sa chapter 9. Ito ang ikatlong heading sa Genesis. Ang una ay ang Genesis chapter 2 verse 4. You remember, sinabi diyan, nilikha na ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. And the second section is makikita natin sa Genesis chapter 5 verse 1. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. So the first is about the creation, and then pangalawa is ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. And then here in verse 9, ang pangatlong section, which from this verse will run until the end of chapter 9, sinabi dito sa chapter 6 verse 9, si Noah isang matuwid na tao at walang kapintasan sa kanyang panahon. Or
again, it's about the history, the story of Noah. So it doesn't mean if you see nga na sinabi dito matuwid na tao at walang kapintasan sa kanyang panahon, hindi ibig sabihin na perpekto si Noah. Na hindi nagkakasala si Noah. Walang ganoon, walang taong walang kasalanan. At hindi rin exemption si Noah. Makikita rin ang kanyang weakness if you go ahead sa chapter 9 na makikita nyo na drunk si Noah. Makikita natin ang story ng paglalasing ni Noah after the story ng flood. And what does it mean na si Noah ay just at perfect? Or sa Tagalog, batuwid at walang kapintasan. Ang word na just or righteous sa Biblia ay may dalawang kahulugan. Number one, it refers about sa katwiran na galing sa pananampalataya o ang tinatawag na imputed righteousness, which na makikita natin sa Romans chapter 3 verse 21, and it continues sa Romans chapter 4 verse 25. Sayang hindi ako nakaabot sa youth camp na kung saan I will teach sana Romans chapter 8, and pinaplano ko na pinag-prepare after ng teaching is I will give an altar call invitation para sa mga hindi pa tumanggap sa Panginoon. But also it is a great encouragement liwat sa atin na mabasa ang Romans chapter 8 para sa mga mananampalataya. But again, go back to this word na imputed righteousness, na kung saan simpleng salita, naging matuwid tayo dahil ibinilang sa atin ang katuwiran ni Kristo sa atin. It is credited sa atin through sa righteousness ni Kristo at hindi sa ating katuwiran, ating mga mabubuting gawa. Now, kapag ang isang tao ay nanampalataya po kay Kristo, na si Kristo ang umako, pinaniwala niya, nanalig siyang umako ng kasalanan, then ibinibilang ng Diyos sa kanya ang katuwiran ni Jesus. Now, si Noah ba ay tinuring na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya? Yes, maliwanag po, sinabi sa Biblia sa Book of Hebrews, sa Hebrews chapter 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So, na-receive ni Noah ang righteousness through faith. Gaya ng napag-usapan natin sa nakaraang pag-aaral natin, sinasabi sa Genesis chapter 6 verse 8, ngunit si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Hindi siya naging kalugod-lugod po sa Diyos, not because sa sarili niyang katwiran o sa mabubuting gawa niya. Salip, ang katwiran na kanyang tinanggap mula po sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. And so it is wrong na isipin na tinanggap siya ng Diyos dahil sa sarili niyang kabutihan o pagiging matuwid. Secondly, ang salitang just or righteous ay maaari ring tumutukoy sa tamang pamumuhay na bunga ng pananampalataya. So that means namuhay si Noah ng banal at naiiba sa mga nakapaligid niya. Habang ang mga tao sa kanyang paligid ay nabubuhay naman sa kasalanan at para sa self-pleasure, si Noah ay nabuhay ng matuwid. Makikita natin rin ang salitang perfect na ibig sabihin ay complete o ganap. That means si Noah ay may integrity, blameless in his time. Walang mapipintas sa kanya na mabigat na dahilan para siya ay hatulan ng mga tao. Makikita ang kanyang katwiran at pagiging blameless sa pahayag na si Noah ay lumakad na kasama ang Diyos. Noah walked with God. Si Noah at ang kanyang great-grandfather na si Enoch, sila lamang ang binanggit sa Biblia na sinabihan na lumakad na kasama ang Diyos. Like Enoch, ang walking with God, it shows his faith, pagsunod, and mayroong close na relationship or fellowship sa Diyos. And notice dito sa verse 10, sinabi dito, siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham, and Japheth. Bakit po, magtanong po tayo, bakit muling binanggit sa text natin about ang 3 anak ni Noah, which binanggit naman na, tapos nang binanggit sa verse 32 ng chapter 5 about sa anak ni Noah. Well, I believe, upang ipakita sa atin kung ano ang epekto ng godly na pamumuhay ni Noah sa kanyang pamilya. To show us the godly effect ng
ang epekto ng pagiging godly na pamumuhay ni Noah sa kanyang pamilya. Madali sanang na-influensyahan ang kanyang mga anak kasi if you think about it, na mas marami ang mga ungodly sa palibot. Ang godly lang is si Noah at and naka-influence sa kanyang pamilya, sila lang. In fact, may ano na pa sana, kasama pa sana yung mga relatives nila, isipin nyo, kamag-anakan nila. Pero you notice na ang kanyang pamilya lang ang naligtas sa arka. So, which, if you will think about it, na-influensya ng karamihan ng mga makumundong bagay, ng corruption, ng kasalanan. And so, madali sanang na-influensya ng kanyang mga anak na iwan si Noah sa paggawa ng malaking arko and to follow the pattern of the world. Maging worldly. Pero isipin nyo ng mabuti, nanatili sila, yung mga anak ni Noah, nanatili sila sumama sa arko dahil nakita nila sa kanilang ama ang isang buhay na tapat at totoo sa Diyos. He led by example. Kaya the question for us now, family, the question for us now is this. Nakikita ba ng iyong mga anak sa iyong buhay na may pananampalataya ka, pagsunod, at meron kang intimate na relasyon sa Panginoon? May close na fellowship ka sa Diyos. Nakikita ba, let's make it in general, bilang mananampalataya, mga anak ng mga followers ni Jesus, nakikita ba sa atin sa ating buhay, nakikita ba ng iba sa ating buhay ang pananampalataya at pagsunod at ang intimate na relasyon natin sa Diyos? Meron ba tayong godly influence? May godly example ba tayo sa mga kamag-anak natin, sa ating pamilya o sa mga taong nakapalibot sa atin? Yan yung makikita natin kay Noah. Grabe pang ang hatak ng mundo sa panahon nila, mas malakas yung hatak ng mundo ng mga worldly things sa panahon ni Noah. Pero makikita natin na kasama, di ba, hindi, yun yung nais natin, mga nanay, mga tatay, di ba, tatay or nanay, yung makasama natin ang anak natin, makasama natin ang ating asawa, makasama natin ang pamilya natin sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na, ay, pasagdi sira. No, kailangan din sa atin, mayroon tayong desire, na mayroon tayong influensya, godly influence sa ating pamilya. Na naniniguro kita para sa ira, nga sila magkamay-ada in liwatin hingpit, suok na relasyon sa Ginoo. Kung musiring kita nga, uy, bahala sira. Okay, nadiri, pasagdi. Maruyag ka. Ikaw lang ato sa langit. Imong anak, diri upod. Karuyag ko, pero sa nakanin ka pa sa kalibutan, waray ka pakialam nga iupod nimo sa simbahan, sa mga godly things. Di ba? And how could we influence them kung sila natutuman? Di ba? Mas maganda na influensyan natin sila ng mga godly things na makakabuti sa kanila kaysa naman tayong madala ng decision nila. Habang nasa puder pa natin sila, habang na under the roof pa natin sila, mayroon tayong responsibility na sila po ay akayin natin sa pananampalataya, akayin natin sa pagsunod sa Panginoon. Pero kung pinalangga mo sila, natutuman la permera karuyag ngadto sa mga butang diri kanang Ginoo. And then that means ang iyong impluwensya ay hindi mo hinahayaan na maging strong sa kanila. Sabi ng Biblia, better ang rebuke. Sabi pa nga na para naman mapabuti sa kanila kaysa naman yung if I'm not mistaken, halik o kisses or spoil mo sila, sa madaling salita, spoil sila, pero pagkadto naman sila sa karatan. So again, parents, binigay po ang ating pamilya, ang ating hindi para lang makasama sa isang bahay. Meron din tayong binigyan ng accountability and responsibility na sila po ay ipanalangin, impluwensyahan ng mga godly na mga bagay. Amen?
So, madali sana di ba, bago ba sa mga anak ni Noah, madali sana na diri tumuman niya mga anak, ma-influensyan ng mga worldly things, kasi konti lang sila, pero makita natin ang strong influence, ang epekto ng buhay ni Noah sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. And the second thing na nais kong makita ninyo dito, ang pinakita sa atin dito is about the corruption ng tao, ang kasamaan ng mundo in verses 11 and 12. So verses 11 and 12, makikita natin ang pahayag tungkol sa laganap na kasamaan ng tao na kung saan lumaganap sa buong mundo sa panahon ni Noah. Verse 11, maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. So, sinira ng tao ang kanyang sarili dahil sa kasamaan. Binaliwala nila ang kalooban ng Diyos. Sinuway ang kanyang mga utos. And nakikita ito ng Diyos. Alam ito ng Diyos. Walang bagay na hindi lingid sa Kanya. Ang isang lipunang puno ng kasalanan, katiwalian, ay kadalasang humahantong sa karahasan. Kapag nangingibabaw ang fleshly desires, kasakiman, kasinungalingan, pagnanakaw, pangangalunya, kasabay nito ang pagdami ng pagdanak ng karahasan at pananakit sa kapwa. Sa panahon ni Noah, ang buong mundo ay naging ganap na makasalanan at puno ng karahasan. Ganito rin, di po ba? Nakikita rin natin ngayon sa panahon natin. Patuloy ang pagdami ng karahasan sa buong mundo, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Araw-araw, may balita ng pagpatay, kaguluhan, corruption, pagdanak ng dugo, pagpatayan, immoralidad, digmaan. Kasabay nito ang lumalalim ng kasamaan sa puso at isipan ng tao. And so, mahalagang malaman natin ito ngayon dahil according kay Jesus, kung ano ang nangyari sa panahon ni Noah, ganito din ang magiging kalagayan bago siya bumalik. Bago bumalik ang Panginoon, abala mga tao sa kanilang sariling pamumuhay, sariling kaligayahan, at walang pakialam sa Diyos. Baliwala ang Diyos sa kanilang buhay. Nakakatakot isipin na maging, kung isipin nyo ng mabuti, ang kamag-anak ni Noah, ang mga lahi ni Enoch, ay nalunod sa baha. Bagamat maaring may knowledge sila tungkol kay God, sumabay pa rin sila sa kasamaan ng kanilang panahon. And because of this, hindi nila pinakinggan ang paulit-ulit, hindi ang Diyos nagbigay ng babala ng isa lang, 2 beses, 3 beses, paulit-ulit na babala. Hindi nila pinakinggan ang paulit-ulit na babala ng Diyos. And so si Noah ay tinawag ni God na magbigay ng warning, magsisi na kayo, talikuran ninyo ang kasalanan. And nagbigay siya ng invitation, sumabay kayo sa amin sa pagpasok sa arka, pero pinagtatawanan lang siya ng mga tao. Imagine, pinagtatawanan lang siya. Dahil, how do we know? Dahil walang sumakay. At nang dumating ng paghuhukom mismo, mababasa natin, mismo si God ang nagsarado ng pinto. Hindi si Noah. According sa 2 Peter chapter 2, verse 5, si Noah ay preacher ng righteousness. Hindi ba't binigyan niya ng babala mga tao tungkol sa darating na paghuhukom? Hindi ba't ipinangaral niya sa kanyang generation ang katwiran na nagmumula sa pananampalataya sa Diyos at tinawag ang mga tao na magsisi at tumalikod sa kasalanan? And so this is important na sa atin din ngayon. Kung parehas ng ginawa ni Noah na ibahagi, bigyan ng babala ang iba. Bahagi po ang gospel na tinanggap ninyo. Ang mabuting balita sa generation natin ngayon na naliligaw ng landas. Kailangan natin ipahayag ang katotohanan about sa darating na paghuhukom. And dapat nating ibigay ang imbitasyon, ang panawagan sa mga tao na magsisi at tumalikod sa kasalanan at manampalataya sa Diyos, kay Hesus Kristo. And ipakilala si Hesus Kristo na siya ay namatay sa cross para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. At ipangaral natin ito sa kanila na ang tao ay mapapawalang sala sa kasalanan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos kung ilalagay niya ang kanyang pananampalataya kay Hesus Kristo at sa kanyang ginawa doon sa cross ng Calvary. We need to give others warning. We need to share the gospel sa iba. Now, pangatlong bagay na nais kong makita nyo dito sa story is ang instruction ni God kay Noah in verses 13 to 21. Ang instruction niya about sa paggawa ng arka. Now, kinausap ni God si Noah
And you notice here na si God lang nagsasalita while si Noah ay nakikinig. Gandang picture, ano? Si God nagsasalita habang si Noah ay nakikinig lamang, nakikinig. But after na binigay sa kanyang instruction, inobey niya. Sinunod niya ang instruction ng Diyos. Ano ang sinabi ng Diyos kay Noah? So, 4 things na mahalagang bagay na pinahayag ni God sa kanya. Una, ay ang kanyang plano. About sa kanyang plano na hatulan ang mundo o ibigay ang kanyang paghuhukom. Verse 13, sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. So sobra na. Sukdulan na. Nakita nyo dito yung word, umabot na sa sukdulan. Sobra na to. Sumobra na ang kanilang kasamaan. And so God decided na ipataw ang kanyang judgment sa kanila. Sinabi niya kay Noah, I will destroy man. Dahil corrupt na sila, masyado na ang kasamaan, sukdulan na. Hindi pa pinapakita ni God kung paano niya ito gagawin. And we will see it later sa verse 17. But before this, makikita muna natin ang utos ng Diyos kay Noah tungkol sa paggawa ng arka in verses 14 to 16. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na cypress. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran, ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Napaka-specific ng instruction ng Diyos. And talagang designer siya and carpenter. Ang Diyos, di ba? Sa napakalaking arko, 415 talampakan ng haba, 75 talampakan ng lapad, 45 talampakan ng taas, at may 3 palapag. Ayon kay God, nagsimula si Noe na gumawa ng ark 120 years bago dumating ang baha. Faithful talaga si Noe. Faithful siya araw-araw. Palagi niyang ginagawa ang kalooban ng Diyos. 120 years. Well, sa atin ngayon, di ba? Maganda, praise the Lord, kung umabot ka pa ng 120, edad mo. Pero, yun ba yung desire mo? Na Lord, dumating man ako ng 80 years old, 90 years old, gusto ko na, Lord, maging faithful sa pagsunod sa iyong kalooban. Hanggang sa katapusan ng aking buhay, Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Maging faithful. And it is only by your grace. Pero yun yung desire ko. So nagpatuloy siya sa paggawa, sa pag-aanda ng ark ng mahigit 100 years. Think about it. Isipin mo yung haba ng panahon at ang bigat ng gawain. Napakaraming pagkakataon sana naisipin ni Noe. I give up. Suko na ako. Pinagtatawanan ka halos araw-araw ng mga tao. Sasabihin nila parang baliw na to si Noah. Walang nakikinig sa iyo maliban ng pamilya mo. But nanatili siyang matyaga at tapat sa Diyos. Inutusan ng Diyos si Noah na gawin ng ark at ibinigay sa kanyang malinaw at detalyadong instruction kung paano ito niya gagawin at ididisenyo. Maaaring sa paningin ng mga tao, kakaiba, baliw si Noah. Nakita nila siyang gumagawa ng napakalaking barko. Kaya tiyak na maraming kumukutya, tumatawa sa kanya. Ngunit hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya sa paggawa. Alam niyo kung bakit? Dahil araw-araw nagtitiwala siya sa Diyos. Araw-araw nananalig siya sa sinabi ng Diyos. Totoo ang sinabi niya. Kaya gagawin ko ito. Sa bawat punong pinuputol ni Noah, naroon ang kanyang pananampalataya. Sa bawat tablang inaayos niya, makikita ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. At sa bawat hampas, pukpok ng martilyo, pinapahayag nito ang kanyang pananampalataya. And so the question for us, family, nakikita ba sa iyong gawa ang iyong pananampalataya? Ang tunay na pananampalataya hindi lang sinasabi sa bibig. Ito ay sinasabuhay. Kahit pa ito ay salungat,
sa iniisip ng mundo. Kahit pa ito'y salungat sa pananaw ng mundo. Amen? So, ang ating pananampalataya ay mayroong makikita sa ating buhay. Amen? Another thing is pinahayag ni God kung anong uri ng parusa darating. Verse 17, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Think about this. Kung gaano kabigat ang judgment ni God. Ilan po bang napahamak sa baha? Lahat ng tao at hayop. Maliban lang ang nasa loob ng arko. Malibang ginawa ni God na hatulan ng mundo sa ganitong paraan? Of course not. Ang kanyang paghatol po ay tama, hindi po ba? Makatarungan because He's not in favor sa kasamaan. Against siya sa kasamaan. Sa kasalanan. Malibang Diyos na kung hatulan niya ang mga makasalanan in the last day? Siyempre, hindi. Dahil ang lahat po ng kanyang paghuhukom is righteous at tama. So ang flood, hindi ito yung last judgment. Mayroon pang darating na paghuhukom. Iniligtas ni God si Noah at ang kanyang family at ang ilang hayop so that, magpapatuloy pa na mga lahi sa mundo. Ngunit itong pangyayari, this is a warning and a picture ng darating po na paghuhukom na kung saan may darating pang paghuhukom. In the last days, may paghuhukom. Inihambing ni Peter ang baha sa paghuhukom sa araw ng Panginoon. Sinabi niya 2 Peter chapter 3, verses 5 to 7. Sinasadya nilang hindi pahalagaan ang katotohanan, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. So nakita niyo po ang hatol sa last day, ang apoy, tutupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. So we can be sure na kung hinatulan ng Panginoon ang mundo through flood, then hatulan din niya ang tao in the last day sa apoy. So as He promised, sinabi niya dito, kung hindi pa po natutupad ito, ang kanyang promise na ang kanyang pagbabalik para hatulan ang mundo, sabi ni Peter sa verse 9, 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Salip, nagbibigay siya ng pagkakataon. You notice po sa simula dito, salip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So, ibibigay ng Diyos ang kanyang judgment and marami ang mapapahamak. But the important question is, are you ready? Handa ka na ba kung sakaling dumating ito? And magiging handa ka lamang kung ikaw ay nagsisi, tumalikod sa Panginoon, sa kasalanan at nagbalik loob sa Panginoon, nagpakumbaba ka, nagsisi sa iyong mga kasalanan. Okay? Now, let's go sa sinabi ng Diyos kung bakit kailangan ni Noah na gawin ang ark in verses 18 to 21. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-isang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. Now, pinahayag ng Diyos ang kanyang layunin kung bakit siya inutusan. Bakit niya inutusan si Noah na gawin ang ark. Ang layunin is to protect and save Noah at ang kanyang family. And also, para pagtibayin ang kanyang tipan sa kanya. Ito ang unang beses na lumitaw ang salitang covenant, tipan, sa scripture. Ang tipan po ay isang pangako mula sa Diyos. Sa chapter 9 ng Genesis, makikita natin ang buong detalye ng tipang ito kay Noah. Pinangako ni God na ililigtas niya si Noah at ang kanyang pamilya mula sa baha sa pamagitan ng ark. Now, sa Genesis chapter 6 verses 19 to 21, makikita rin na kasama sa plano ng Diyos ang pag-preserba ng mga hayop na isasama sa arko.
And so, malinaw na sinabi ng Diyos kay Noah ang dahilan ng baha dahil sa kasalanan. Ang paraan ng kaligtasan, ang arko. At ang instrumento ng paghuhukom, ang baha. Ngunit sa gitna ng paghuhukom, naroon ang pangako ng Diyos, ang kanyang tipan kay Noah. Si Noah ay pinili ni God sa pamagitan, because sa biyaya ng Diyos, itinuring na matuwid si Noah dahil sa pananampalataya, lumakad na kasama ng Diyos at nabuhay sa ilalim ng kanyang tipan. Siya ay isang picture ng taong iniligtas ng Diyos sa kanyang paghuhukom. Now, let's move sa verse 22. Ang pang-apat na makikita natin ang matapat na pagsunod ni Noah sa utos ng Diyos. Sa uli, sa pinakahuling talata, binanggit ni Moses ang katapatan ni Noah. Verse 22, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. According sa Hebrews chapter 11 verse 7, dahil po sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng malaking arko upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. And because of this, sa pamagitan nito, and so dumating ang hatol ng Diyos, naligtas sila, and si Noe ay tinuring na matuwid dahil sa pananampalataya sa Diyos. So ang pinagawa ni God kay Noah, it seems impossible kung sa isipan lang ng tao. 120 years, iisipin mo na kung ikaw ay nandito, isipin mo na, maiisip mo, imposible. Napakabigat na trabaho, napakahabang panahon. Maring isipin mo o ng iyong mga mata, tingnan mo na walang kabuluhan. At ganoon ang iniisip ng mga tao sa palibot ni Noe. Yung mga taong binibigyan niya ng babala. Pero sinunod pa rin niya ang Panginoon at ang eksaktong instruction ng Panginoon. Do you notice? Sumunod pa rin siya. And dito makikita ang tunay na bunga ng pananampalataya. Ano ang bunga ng pananampalataya? Pagsunod. Ito yung sinasabi ni James. Pakita mo sa akin ang pananampalataya mo na walang bunga ng gawa. Papakita ko sa iyo ang pananampalataya ko na may gawa, may bunga ng gawa. Hindi lang sa salita, kundi may bunga. Hindi ito tungkol sa, hindi niya ginawa ito na, bakit gagawin ko ito, Lord? Bakit gagawin ko ito, God? Hindi natin nabasa na pinagdudahan niya ang plano ng Diyos. Hindi natin ma-imagine o mababasa na nakipagtalo siya sa Diyos, sa kanyang pinapagawa. At dumating siya sa punto na sasabihin niya sa Panginoon, God, sobra na to. Ang haba na ng panahon na ginugol ko dito. More than 100 years. Sa halip, ang tamang tugon ay ang magtiwala at sumunod. Magtiwala at sumunod. I mean, sometimes, family, it doesn't make sense. Sometimes hindi natin kaagad nakikita ang bunga ng ginagawa natin. At minsan pa nga, minsan nasa piling na tayo ng Panginoon at hindi na natin makikita ang bunga ng ating ginagawa. Pero at least mayroong bunga dahil naging tapat tayo at sumunod tayo sa Panginoon. Ganyan ang buhay ng isang matuwid at tapat na tao sa Diyos. Nagtitiwala at sumusunod. Well, let me close with this. Let me close with 3 things. Number 1, kung hindi ka pa nagsisi sa iyong mga kasalanan, God is calling you na pagsisihan at talikuran ng iyong kasalanan. Kung hindi mo pa ilinagay yung pananalig kay Kristo, God is inviting you na ilagay mo ang pananalig mo sa Kanya. Nandan natin, siya lamang ang makakapagligtas. Siya ang arko. Siya ang salvation mo. Siya makakaligtas mula sa darating na paghuhukom ng Diyos. At tanging ang mga matuwid ang maliligtas sa araw na iyon. Ang tanging pag-asa para sa buhay na walang hanggan ay maging na kay Kristo ka. Maging na kay Kristo. Kung paano ang arko ang nagligtas po kay Noah at sa kanyang family mula sa baha, si Kristo. Ito ay larawan kay Kristo na makakapagligtas sa atin sa araw ng paghuhukom. Okay? Kaya magsisi ka sa iyong kasalanan. Kung hindi ka pa nagsisisi at hindi mo pa tinatalikuran, repent. Manampalataya ka kay Kristo. Siya lamang ang paraan ng kaligtasan. Basa ko na naman. Dati nakalagay dyan sa wall. Basa ko na naman sa
nung nakarang araw, ang repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Nagbago ka ng pananaw, nagbago ka ng gawi, na iniaayon mo sa salita ng Diyos ang iyong puso, ang iyong pananaw, ang iyong buhay. Secondly, kung ikaw ay kay Kristo na, let's check ourselves. Let's ask ourselves. Namumuhay po ba tayo ng tama sa harapan ng Diyos? Nakikita ba ng mundo na may pagkakaiba, may iba sa iyong buhay? Naiiba ba ang buhay mo sa pamumuhay ng mundo? Tapat ka ba at may integrity? Walang bahid ng kasamaan sa buhay mo. Alam ko na wala sa atin pong perpekto. Pero the question is, tinutulungan mo ba ang sarili mo na lumapit sa kabanalan at paglilinis sa puso mo ng Panginoon? And thirdly, gusto kong ipalala sa inyo na we should not lose hope. I know, dahil sa nangyayaring kasamaan ng tao, nakakapekto na sa buong mundo, and it's like sa nangyayari ngayon, mahalang gasolina, 102, unleaded, 102 pesos. Dati nakakabili ako 1 liter, 50 pesos. 50 and then, or more than. Ngayon, sobrang 100 na. And there are violence na nangyayari, nababalitaan natin, kasamaan. But we should not lose hope. Let me encourage you. Allow the Word of God to encourage you. You should not lose hope. Panghinaan ng loob. Sa kabila ng dumaraming kasamaan sa mundo. Tama, na dapat tayong malungkot sa kasalanan, sa sariling kasalanan natin at sa kasalanan ng iba. Pero we should not lose hope. Gagawin ni God ang kanyang mga plano at ililigtas niya ang mga nasa kanya. Did you notice na sa kabila ng mga paghihirap na pinagdadaanan natin, nakaka-survive tayo? And you know why? By the grace of God, nakaka-survive tayo. Amen? By the grace of God. And so we should continue na magtiwala at sumunod sa Diyos. Maging faithful sa Panginoon. Gagawin ni God ang kanyang plano and He will save us. And even sa darating na paghuhukom sa mundong ito. Nangako si God sa iyo. Nangako siya. At tapat siya sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Kung may isang bagay na hindi magagawa ng Diyos, alam niyo kung ano yun? Yan ay magsinungaling. Let us pray. Mapagmahal at banal na Ama, salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin, papunta sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami na maging tapat sa iyong salita at sumunod sa iyo sa gitna ng mundo na dumadami ang kasamaan at lumalala ang kasalanan. Gabayan mo kami na sumunod sa iyo at hindi sundin ang takbo ng mundo. Strengthen us, Lord. Strengthen our faith and help us to live na tama, kalugod-lugod sa iyong harapan, mamuhay na ayon sa iyong kalooban at sa kabanalan. Lahat ng ito, we ask sa makapangyarihang pangalan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.